Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi ang kawalang hiya nito. Si Ma'am Myrto Galaneda. Matindi ang mga pinagdaanan sa kamay niya nitong kanyang mga membro ng kulto. Ginagapos ni Ma'am Myrto Galaneda ang sino man na ayaw sumunod sa kanya. Naku po, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Mamang manlulukong matanda, hindi ho, ginapos niyo ho yung asawa nung lalaki at asawa ng babaeng nandoon, pinagkukunan ninyo ng telepono. Panginoon yung appointed nyo. Guess what? Ang Panginoon ho, hindi gagawa ng ganong katarantaduhan. Ang Panginoon ho, hindi ho magpapahirap sa mga tao. Hindi ho gagawin ng Panginoon na gugutumin ang mga tao sa bundok. Wala na ho sila mga makain, wala na, mapayat na, at ginagawa ninyong maalipin ninyo, ginagawa ninyong gwardya para sa inyo. Dahil kayo ho ang may kaaway in your mind. In your mind. Kayo lang ang may kaaway. So, ginagawa ninyo ang mga taong alagad ninyo at tagapagbantay. Mamang manlulukong matanda, hindi ho, ginapos nyo ho yung asawa nung lalaki at asawa ng babaeng nandoon, pinagkukunan ninyo ng telepono para hindi na nila makontak yung mga pamilya nila sa baba na naghahanap buhay. Dahil nagagalit kayo, dahil wala na kayong share. Wala na kayong share, 40% sa mga kinikita nila, ang kakapal ng mukha ninyo. Dami-dami nyo naman pera. Pinag-iinitan nyo pa yung mga pobreng mangingisda, yung mga panday, at pinag-aasawan nyo pa yung mga batang hindi pa nga nire-regla. Tapos i-deny ninyo? I-deny ninyo na naka-move on na hindi nyo pinag-aasawa? Kapal ng mukha nyo. Ginagawa ninyong hostage ang mga tao. Uuwi ako. Papatulpo ko kayo. May araw din kayo, mga piste kayo. Pero kayo, sarap na. Anytime, kain kayo ng kain ng masasarap. Ang mga tao wala na. Butot balat na lang. Ilugaw na lang. Lugaw na may kamute. Wala ulam. Garap pala mga mukha nyo. Tapos kayo nakakalunok. Dahil ang sarap-sarap na mga pagkain ninyo. Meron pa kayo mga katukatulong. Yung Panginoon nyo, may tagapunas. May taga-bihis. May tagaligo. Diyos mio, hindi na lang siya na-disable, ano? Pero darating din yan. Dahil hanggang ngayon, tumanda na ako, nagkaanak na ako, sabi ninyo 11:45 magugunaw na, July the 8th, February 8, lulubog na ang Siargao. Saka na ho, pag lumubog, ikaw na lang ho ang matatabunan, ang kapal ng mukha nyo. Ang dami nyong anak, mahiya-hiya ho kayo. Garapala na ang pagmumukha, ang pagdadala mo sa mga tao. Ginugutom nyo na. Kapal naman mukha nyo, wala kayong konsensya. Wala talaga. Ngayon sabihin nyo pa sinungaling yung sila Jacqueline at yung si Randolph. Sinungaling, iniwan nila ang pamilya nila. Hindi ho, in-hostage nyo ho ang mga pamilya nila dahil pinag-aasawa nyo sa kaalyado nyo. Hindi nga kaalyado pinusasan nyo. Kaya hindi na nila makontak mga pamilya nila dahil
pinagkukuha ninyo ang mga telepono nila. Kapal na mukha nyo. Ni isang 5 hindi nga kayo nakapagbigay ng load ng mga tao. Kakapal naman mukha nyo. Mamerto Galanida, mahiya-hiya ka. Malapit ka nang mamatay. Malapit na. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang konsensya. Wala kang konsensya. Daming bata dyan na hindi nag-aral, tatanda na, hindi nga nakatungtong ng grade 1. Dahil gusto nyong lumaki silang tumanda pa pati, mangmang. At kayo lang ho, ang matalino. Katalino nyo ho, pero doon ka din bumaksak. Ganito ako nag-aalboruto dahil nung nagsalita ka sa radyo, lahat ho, isang litra lang ho ang totoo. Lahat ng sinasabi mo ikagaguhan. Lahat. Gago lahat. Naaawa ako sa mga kapatid ko dyan, nandyan. Dinidisown na ho nila ako, which I don't care. Dinidisown nila ako ng pamilya ko dyan. I've been away 4 decades. Kala nyo, yes, nasasaktan ako para sa kanila. Nasasaktan ako sa mga kapatid ko, pero yan ho ang pinili nila dahil binulag nyo sila. Binulag nyo ang mga kapatid ko along with those people. Ang kapal ng mukha nyo, Mamerto Galanida. Sana ho, isingiling ka ng Panginoon na magbayad ka habang buhay ka. Kapal ng mukha nyo. Isama nyo na yung appointed mong Diyos na lumubo na parang drum dahil kakain ng mga pinaghihirapan ng mga tao. Mahiya-hiya. Okay, alright. Ito na naman tayo mga kaibigan. Talagang lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, ay patindi ng patindi itong ating pagtatalakay at parami ang ating natutuklasan. Ay malapit na ang Pasko. Ilang tulog na lang, ilang araw na lang ay Pasko na ho. Baka ito'y hanggang Pasko ay hindi pa rin nauubos ang pagtuklas sa katauhan ho nito, si Senyor Aguila at itong si Mamerto Galanida. Okay, talagang bago tayo magpatuloy ay shout out at maraming salamat. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips, Ma'am Dayan Dantes. Ma'am Dayan Dantes, maraming salamat po. At suportahan din po natin yan. Ang ika nga po'y malakas, matindi sa kanyang pagsisiwalat sapagkat based sa kanya pong experience ang kanyang mga sinisiwalat. Okay, heto. Kilala nyo na po naman yan. Hindi ko na ipapakilala sa inyo. Dahil itong nasa video natin na makikita ay biktima ho siya. Biktima ang kanyang pamilya. Biktima ang kanyang kapatid. So meaning buong pamilya. Katulad nga po ng upload ko, ilang hours lang. Ay sa sino man na hindi yun nakakabisita sa aking upload, ilang hours ang nakakaraan, ay pakibisitahin nyo po at pwede nyo pong i-like at di ano'y kahindik-hindik na ang kanyang kapatid ay pinaslang di umano ni Mamerto Galanida. But anyway, hindi yan po ang ating topic. Pinadaan na lang po natin at sa lahat po ng hindi pa nakakalam. Eto, dito na po tayo. Marami po ang binigyan niya ng pagkakataon dyan upang ang kanyang nararamdaman na base ho sa kanyang kaalaman dahil siya po ay membro din ng Kultunean before. Dito muna tayo mag-focus sa ginapos. Unahin po natin kung gaano ito katindi ang kasama. Sasabihin natin kasama nito dahil hindi po ito kagandahan ng ginagawa ng isang tao. Ay nung unang labas pa lang ho nito,
si Mamerto Galaneda diyan sa Senate hearing ay pumasok ho sa aking puso at isipan na sabi ko, doon sa sinabi niya siya daw ay superintendent dati ng isang eskwelahan diyan sa Surigao at isa siyang mayor at isang doctorate at nagiging board member at magaling manalita. In fairness naman, magaling siya. Kaya nasobrahan ng talino. Nabanggit ko po yan, yung mga katagang yan, sapagkat nung una ko pong napanood ito, ay hindi yung nagdalawang isip pumasok sa aking puso at isipan. Ang katanungan, balang araw ho ito, ilang araw, sa pagkatao ni Galaneda, ay lalabas at lalabas ang baho nito. Dahil doon po sa punto na sinabi kong yon, bakit anong ginagawa nito doon sa kapihan? Isang mayor, dati ilang term, isang board member, isang superintendent, tapos at marami pang iba, marami niyang ikangahoy, mga na-achieve sa buhay. Tapos pumasok din doon yung katanungan ni Senyor Aguila. Sabi niya, Your Honor. Ito ang sabi ni Senyor Aguila, Your Honor, hindi ho ko gustuhang maging presidente. Tumitingin siya kay Galaneda. Ang daming nagtanong sa aking puso at isipan. Daming sumukdot. Ba't ito na po yung mga kasagutan? Lumalabas na ho yung mga naiwan tanong na yan. Mayroon po talaga silang hidden agenda na ginawa diyan sa pamamagitan po Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, Karen, at mayroon pang isang babae na kasama diyan sa kulungan. At siyempre, hindi po ito gagalaw lahat. Ang down to the line, yung mga kanyang ikangapoy, mga tauhan dyan, kung sino bang opisyal dito. In one word, lahat ng opisyal ho, hindi ito gagalaw dito. Ang lahat po ng galaw na ito ay alam, mga kaibigan, kung sino man ang opisyal diyan ho sa kapihan. Sa puntong ito, magbabase tayo sa ruling ng video na yan, sapagkat dito sa pagsisiwalat ni Ma'am Dayan ay ilang buwan na ho ang nakakaraan ito. Hindi pa ho nagkakaroon ng Senate hearing. April ho ito in-upload, April 18. Hindi ako nagkakamali. In-upload ho itong video na ito. Ay nagsisiwalat na ho siya noon. But hindi pa ho nagkakaroon ng Senate hearing. Gaano katindi? Diba? But ngayon no, yan po ang katotohanan. Yung mga sinasabi niya ho noon na walang pumapansin, ngayon ho, in connection, in relation po, and related ho, diyan po sa nagaganap sa Senate hearing na may katotohanan ho, itong mga pinagsasabi ni Dayan Dantes, mga kaibigan. Kaya pala, marami ay nga po'y bumababa diyan ho na mga asawa. Bumababa para maghanap ng trabaho. Sila ay mahal na mahal nila ang asawa. Nandiyan sa kapihan. Magsasama sila sa hirap at ginhawa. Siyempre, siguro, kahit ako, kahit anong mangyari, magsasama sa hirap at ginhawa. Di na mga katagang binibitawan, alam ko, ng mag-asawa na yan. Bago umalis sa kapihan at bubaba, diyan maghanap ng trabaho. So, bali sa ilang oras, ilang araw, ilang linggo, malalaman mo, hindi ka na pwede makabalik diyan ho sa kapihan para muling mahalin ng iyong asawa dahil mayroon ng nagmamahal na iba. Mga kaibigan, in one word, pinag-asawa ng iba. Ni Mamerto Galaneda, ni Senyor Aguila at iba pang kasangkot dito, kahit hindi ho sila nagkakagustuhan at kahit alam nila na bawal ito,
Kahit alam nila na may asawang iba, ay pag-aasawahin sa ibang lalaki o babae. Nako po. Bakit ko po nabanggit ito, mga kaibigan? Dahil karugtong ho nito na binibitawan ni Ma'am Diane Dantes na sabi niya na ginagapos itong mga membro pag-ayaw sumunod sa kagustuhan at kukunin ang cellphone. Naku po, matindi, maliwanag, di ba? Kung susuruin po natin ang video na yan na sinasabi ni Ma'am Dantes, ni Ma'am Diane, na ginagapos dahil kinukuha po ang cellphone, ay 100% na may katotohanan. Sapagkat kung may cellphone ho ang babae na iniwan diyan ho sa kapihan, ay madali hong makakontak sa kanyang asawa na nandiyan sa baba para isumbong na siya ay pag-aasawahin ng iba. That's why, mga kaibigan, nangyayari po ang pag-aasawa kahit siya ay may asawa na iba. Dahil kahit labago sa kanyang kagustuhan, hindi ho nilang magawang magsumbong diyan po sa kanilang asawa na nasa baba upang maghanap ng trabaho dahil wala ho cellphone. Kung may cellphone nga, madaling makapagsumbong. Diyan ho pumapasok yung tinatawag na sinasabi dito sa nagsisiwalat na si Ma'am Diane na talagang may katotohanan ditong ginagapos di umano at kinukuha ang cellphone. Maliwanag po. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ganyan ho kalupit itong si Mamerto Galaneda na sobrahan ng talino. Ang katalinuhan nito ni Mamerto Galaneda ay hindi ho ginamit sa kagandahan, bagkos ginamit ho sa panluloko sa kanyang sariling interes, mga kaibigan. Hindi ho ito doktrina ng kulto ang nagpaabot diyan at para tumira kaya sa kapihan itong mga ito. Mga pansariling intereso para mapanloko ng tao, mga kaibigan. Hindi sila ang pananaw diyan na ika nga po'y maliligtas. Katulad ng sinasabi nila sa kanila mga membro, ang doktrina nila ay maliligtas kapag sumapi at umakyat. Yan po ang paliwanag nila sa mga membro. Batang kanila ho, sa sarili nilang puso at isipan ang pananaw po nila. Kaya po sila nandiyan ay para makapanluko ng tao sa sarili nilang interes ng opisyal ng kulto na yan. Mamerto Galaneda, Senyor Aguila, at itong si Karen, mga kaibigan. Maraming anggulo ho dito. Kaya dito muna tayo magpokus sa ginagapos. Dahil kung ibibigay ko po sa inyo lahat at ipapaliwanag, kukulangin tayo sa oras. Hindi ko man naibigay sa inyo lahat. Ang gusto kong ipunto dito, sa next natin vlog, umasa po kayo. Bibigyan po natin ng linaw ito dahil maraming anggulo ho dito sa sinasabi ko. Sila nagpunta ho riyan sa kapihan. Senyor Aguila, Karen, Mamerto Galaneda. Hindi po sa kaligtasan, bagkos katulad nga po ng nasabi ko. Hidden agenda, sariling interes sa mga sarili lang nila. Ganon sila manloko, mga kaibigan. Nako po, matindi, di ba? Ang maliwanag ko dito, ito ay hindi lang ngayon po natin naisiwalat itong cellphone na ito dahil may vlog na po tayo dito. That's why pinapatunayan muli ngayon dito sa pagbabase natin sa rolling ng video na talagang mayroon nagaganap na panggagapos pag hindi pumayag sa kalupitan ni Mamerto Galaneda. Gagapusin, kukunin ng cellphone na ba isang holdapper din pala ito. Matinding holdapper ito, si Mamerto Galaneda, Senyor Aguila at si Karen, dahil sila ho ang namumuno dyan, mga kaibigan. Pag gusto nilang makuha ang isang bagay, ay mang-hold up sila, gagapusin itong membro. Ay kahit anong anggulo po, kahit saan tayo tumingin,
kapag ginapos mo ang isang tao at kumuha ka ng isang bagay na pag-aari nila, yan po ay isang illegal at yan po ay isang sapilitan na pumapasok po diyan sa pang-hold up. Isang hold upper lang pa din pala kayo. Marami. Magnanakaw. Ay bakit ko sasabihin mga magnanakaw? Itong mga ito. Ang ayuda ng gobyerno, ninanakaw. Kukunin nila ang ilang porsyento. At dito sa bigas, hindi porsyento eh. Ang lahat ng bigas na binibigay na ayuda, bibilisan ko na ha. Padaanan ko lang ito. Mayroon tayong video ding hawak dito. Ang lahat ng bigas na hawak, na binibigay ho pala ng ayuda ng gobyerno, kukunin ho nitong Senyor Aguila, Mamerto Galaneda at ni Karen. Yan ho ay pinamigay na ha. Pinamigay na yan isa-isa sa bahay-bahay ng kanya mga membro. Ba't nagagawa pa ho nilang kunin? At ang purpose ho nila, pupunta sila diyan ho sa bahay ni Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, at sila po ang magbibigay para nagmamakaawa pa. Itong mga binigay ng bigas, binaligtad, di ba? Sa kanila binigay. Tapos kukunin naman nila pag umalis yung nagbigay. At sila ang mamibigay. Mantakin mo isang sako ang binigay, ang bibigay lang ay ilang kilo. Oh. Talagang matindi ang kalokohan. Halos nagmamakaawa pa ang mga membro nila para lang ibigay ang bigas na ilang kilo ay samantalang sa mga membro nila binigay yun. Nung hindi pa ho nabibisto na ito isang kulto dahil marami po mga ayuda diyan na binibigay ng gobyerno. Saan po galing ang ayuda na yan? Pera ng taong bayan, galing ho sa buwis. That's why pinagnanakawan nila tayo dahil tayo din po ay nagbabayad ng mga buwis, mga kaibigan. Ganyan po katindi ang kasamaan, ganyan po kalupit ang kasamaan nitong mga ito. Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, Karen at iba pa. Lahat po na namumuno diyan. Okay, right. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Medyo pinadaanan ko lang po yun. Ang maliwanag po dito sa ating pagtatalakay, itong paggapos at pagkuha ng cellphone, yan po ang ating binigyan ng din at binigyan ng liwanag. At abang-abang po tayo at marami pa itong karugtong mga video na ating ipapalabas. Dahil araw-araw po mayroon po tayong natutuklasan tungkol sa pagkatao ni Senyor Aguila, Mamerto Galaneda at iba pa. Abangan po natin ang susunod na hearing dahil kaabang-abang po yan, mga kaibigan. Diyan sa comment section, pwede po kayo magbigay ng public opinion at buong puso kong irerespeto. Isang like lang po. Kailangan ko po sa bawat upload ko. Kung pwede lang ho, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat, palakpakan.